Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan, ang inyong tagapagbantay ng katotohanan dito sa YouTube. Ay nako, DZRH inspired na komentaryo ha, ang inyong mga maririnig. Sa gitna ng baha ng politika, may isa na namang skandalo na lumulutang tulad ng basura sa Pasig River. At ito ay tungkol sa ginagamit sila. Oo mga kawok ha, okay, tulad ng sabi ng ating headline ngayon, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na parang isang matandang gwardya sa Malacanang ay nagbabala sa mga saksi sa kickback case ng flood control projects. At sino ang bida? Si Senador Joel Villanueva at ang kanyang abogado na si Ramon Isguera na parang magician na sinusubukang palusutin ang kuneho sa sombrero. Pero ang kuneho ay ang katotohanan. Mga kababayan, sa politika, ang kickback ay parang adobo. Laging may sarsa, pero ang lasa ay laging mapait para sa bayan. Ngayon tayo'y maghuhukay ng malalim, factual, at may konting satire tulad ng ginagawa sa DZRH ng ating idol na si si Deo Macalma para sa mga OFW at kabataan. Ito'y hindi lang chismis, ito'y aral sa korupsyon na dapat ninyong gamitin sa pagboto at pagiging vigilant. Bago tayo magsimula, shoutout sa inyo sa Pilipinas. Kayo ang pundasyon ng bayan. Sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan at Italy. Salamat sa pagtsatsaga ninyo sa abroad. Mga kawok, kayo ang dugo ng ekonomiya natin. At hey kung hindi pa kayo subscribe, ano pa yung hinihintay ninyo? Hit that subscribe button ngayon turn on notifications at sumali sa membership para sa mga exclusive content. Sama-sama tayo sa hashtag laban para sa katotohanan, hashtag walk with Lan. Mga kababayan, balik tayo sa basics. Ano ba itong flood control scheme? Ayon sa factual reports, ito'y tungkol sa mga ghost projects sa DPWH, Department of Public Works and Highways. Okay, na parang multo na lumalabas tuwing tag-ulan. Si Bryce Hernandez at JP Mendoza, mga dismissed assistant engineers, ang unang nag-testify laban kay Senador Joel Villanueva. Si Hernandez ang unang nag-implicate. Sabi niya sa may kickback operation, ekod ito ni ex-district engineer Henry Alcantara. Factual na factual ito Ang pera para sa flood control na dapat nagpapabawas ng baha sa mga barangay ay napupunta sa bulsa ng iilan. Ngayon, si Remulla sa DZRH Executive Session noong January 17, 2026 ay nagbabala. Ginagamit sila. Sabi niya kay Hernandez at Mendoza, maghunos dili kayo sa posisyon ninyo. Kasi itong abogadong si Moniz Guerra, ginagamit sila kasi gusto silang gawing springboard para palusutin si Joel Villanueva. Springboard? Parang trampoline sa Olympics. Pero dito, ang tatalon ay ang hustisya. Critical ito, mga kawok, dahil ang sentensya, life imprisonment. Oo, life sentence para sa mga involved sa ghost projects. Si Remulla pa we can be considerate basta they have the court. But if they don't want to have the court, it's their lookout. Intellectual na punto ito'y nagpapakita ng power dynamics sa justice system. Ang mga saksi ay pawn sa chessboard ng politika. Para sa mga kabataan, ito'y lesson. Huwag maging ginagamit ang sistema. At sa mga OFW sa UAE o Hong Kong, alam nyo ang hirap ng pera. Bakit ito nasasayang sa kickbacks? Shoutout ulit sa inyo sa Canada at Australia. Kayo nagpapadala ng remittances tapos ito ang nangyayari. Subscribe na para sa higit pang ganitong in-depth analysis. Okay mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Malalim na tayo mga kababayan Si Isguera, abogado ni Villanueva. Sa interview sa Billionaire News Channel ay nag-claim na si Alcantara ay nag-recant. Pero ano ang sabi ng kampo ni Alcantara? Flatly denied. Sabi nila, hindi he stands by his statements. Walang recantation. It's a tactic lang. Si Remulla, hindi sila basta-basta pwedeng gawing state witness because kinakailangan dyan not the most guilty. Sila ang nag-imbento ng ghost projects Oo, sila ang most guilty ang nag-imbento ng multo, mga kaibigan. Yan. Okay, sa politika,
Okay. Sa politika, ang recantation ay parang weather forecast. Laging nagbabago. Depende sa pressure. Ito'y nagpapahina ng kaso. Pero si Remulla naghamon. Kakausapin ko yung mga yan sa harap ni Mons Guerra. Kung gusto niya, edi doon kami mag-usap sa harap ng mga taong ito. Kung gusto niyang sirain kaso ko. Parang showdown sa western movie ha. Pero dito, ang baril ay ebidensya. In-depth ha, talakayin natin ang mga legal implications. Sa Philippine law, ang recantation ay hindi automatic na nagpapawalang bisa sa testimonya kung may corroboration. Para sa mga intellectual para sa mga intellectual viewers, ito ay katulad ng jurisprudence sa People versus Estrada cases. Ang katotohanan ay hindi nawawala sa isang recant. Shoutout sa mga kababayan natin sa United Kingdom at Japan. Kayo ang nagpapakita ng disiplina. Gamitin natin ito sa pagiging vigilance dito sa Pilipinas. At sa mga kabataan, huwag maging passive. Engage kayo. Subscribe at join membership para sa mga live question and answer sessions. #WalkWithLan. Ngayon, tayo magiging mas critical. Bakit ito nangyayari? Dahil sa systemic corruption sa gobyerno. Ang flood control projects ay billions ang budget mula sa pork barrel o priority funds ni Villanueva nung congressman pa siya. In-depth dive, suriin natin ang history. Si Villanueva, anak ng religious leader, ay may image na clean. Pero ang skandalo na ito ay nagpapakita ng kontradiksyon. Parang Biblia, may thou shalt not steal. Pero sa politika, it's thou shalt not get caught. Okay, talakayin natin ang role ng ombudsman. Si Remulla bilang ombudsman ay parang Sherlock Holmes ng Pilipinas. Nag-iimbestiga ng walang takot. Pero witty na tanong bakit laging politicians ang involved? Dahil ang pera ng bayan ay parang buffet, libre ang kain. Para sa mga OFWs sa Denmark at Italy, alam ninyo ang transparency sa inyong bansa. Bakit hindi ganito sa atin? Engaging na parte Isipin ninyo mga kawok, kung ang pera na ito ay napunta sa totoong flood control, wala nang baha sa Metro Manila tuwing uulan. Okay link ito sa socio-economic issues. Corruption leads to poverty na nagpapahirap sa kabataan at nagpupush sa mga OFWs abroad. Shout out sa US at Pilipinas audiences. Kayo ang frontliners. Suportan ninyo ang kailangan. At reminder subscribe na mga kababayan para sa higit pang witty breakdowns. Sumali sa membership para sa behind the scenes. O malalim na implications Kung mag-recant ang saksi, maaaring mapahina ang case. Pero si Remulla sabi, we will be able to convict without them. Factual ebidensya is strong, documents, audits, etc. Critical ito ito'y nagpapakita ng pressure tactics sa witnesses na karaniwan sa Philippine justice system. Parang teleserye may plot twist pero ang ending ay laging predictable. Ang mahirap, ang talo. Para sa mga kabataan, gamitin ninyo ito bilang call to action, maging informed voters. Para sa mga OFW sa Australia at Canada, ang inyong remittances ay nagpapalakas ng ekonomiya, demand accountability. In-depth suriin ang anti-graft laws, RA 3019, at kung paano ito na-apply dito. Si Villanueva ay parang flood na lumulutang. Ang issue kapag tag-ulan ng eleksyon. Tanungin natin, ano ang susunod? Hamon ba talaga kay Isguera? Okay, shoutout sa Hong Kong, UAE at Denmark. Salamat sa pagiging resilient. At sa Japan at Italy, kayo ang inspirasyon ng craftsmanship. Gamitin natin sa pagbuo ng malinis na gobyerno. Mga kababayan, sa huli, ang ginagamit sila ay hindi lang tungkol kay Remulla versus Villanueva. It's about us versus corruption. Kickbacks, recantations, life sentences, lahat ito ay totoong banta. Critical na mensahe natin, huwag maging ginagamit, maging boses. Sa politika, ang katotohanan ay parang kape, mapait pero nagpapagising. Salamat sa pagtsatsaga sa ilang mga minuto. Shoutout ulit sa lahat. Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Hong Kong, UAE, Denmark, Japan, Italy. Kayo ang aking inspirasyon. Para sa mga OFW at kabataan, ito'y para sa inyo. Subscribe na, i-like, i-share at join YouTube membership para sa mas maraming content. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership
at maging bahagi ng ating masiglang laban. Laban para sa katotohanan. Walk with Land. Hanggang sa susunod, maging matatag, mabuhay ang Pilipinas.